Hi plant people, good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys, ay iriripat ko ito sa malaking pot. So meron ako ditong black pot. Ayan, naka-ready na siya. Ayan, so ililipat ko itong ating champagne dun sa black pot guys para mas lumaki pa siya. Ayan, kasi sobrang tagal na nito dito sa pot na to at hindi ko pa talaga siya nariripat. So, kailangan na siyang iripat kasi feeling ko, yung roots niya guys ay sobrang dami na. Yan, baka punong-puno na to ng roots. So, tingnan natin mamaya. And this one din guys, yung ating champagne na lumaki na rin. So, iriripat ko rin siya. Yung isa nito, need ko na rin iripat. Kaso lang guys, na sunburn yung nasa center nun. So, kapag nagkaroon ako ng pot na malaki-laki, iriripat ko yun guys. And makaka-recover na rin yung rosette nun soon. Ayan. So, natuyo na yung na-sunburn sa kanya. Kaya, kapag tumubo yung bagong leaves nun guys, ay magiging okay na yun. Ayan. So, ito muna guys yung, iriripat ko. Itong ating, champagne. So, ito naman guys, natumba. Pagkuha ko nito natumba. So, dadagdagan ko lang to ng soil mix. Yan, ito yung ating rubidona. Yan, malaki na siya sa atin guys kasi before talaga sobrang liit lang nito. 3 heads to nung nabili ko. Ayan, so pinag-iwa-hiwalay ko sila. As in maliliit na lang talaga sila guys. So lumaki na siya sa akin. So dehydrated siya kasi tuyo yung potting mix niya. So natumba kasi siya guys. Dadagdagan ko lang siya guys ng soil mix. So saka ko na siya iriripat. Ayan, so tatanggalin ko lang muna yung yung pumice stone nito guys sa top. Ayan, tanggalin ko lang guys. And matatanggalin ko na rin siya ng dry leaves sa ilalim. Tagal na nito dito sa pot na to guys. And hindi ko pa talaga to nariripat. Tagal na nito. Dito na siya lumaki sa pot na to. Ayan. Hindi pa naman siya guys, hanggang ilalim, Hindi pa naman. So, marami pa yung soil niya sa ilalim. Kaso, yung, niya guys, bulok na talaga, yung rice hull. Kasi sobrang tagal na nito dito. Yan, pero kahit na ganyan niya guys, fast draining pa rin yung rice hull guys, kahit bulok na siya, Ayan, so, kapag ganyan, hinahalo ko lang yan guys sa fresh na rice hull. Ayan, so, buo natin siya nakuha. Tatanggalan ko lang siya guys ng dry leaves. Saka natin ilipat dito sa bago niyang pot. Ang init na ngayon guys. So ngayon lang ako nakapag-repat. Maaga sana kanina kaso lang nagdilig pa ako ng mga orchids. Tsaka dito din sa loob ng greenhouse guys itong mga iba natin na succulents. Inisprayhan ko para mamist man lang sila guys kasi sobrang init. Pero kahapon nakapagbuhos ako sa kanila. And minist ko lang yung iba ngayon. Kasi yung iba kahapon ay hindi ko nabuhusan kasi kulang na yung water ko. So ayan guys. So nakuha natin siya ng buo. At yan po ay hindi na natin gagalawin. Okay na yan siya guys. Ganyanin lang natin yung kunting soil dito. O yung kanyang potting mix. Matigas na siya guys. Kasi yung roots niya guys, ang laki. Tingnan nyo, ito. Yan roots niya yan. Napaka-healthy. So, hindi na natin yan gagalawin para, hindi na siya masira pa. Ayan, so, yung ibang potting mix, ililipat ko lang dito guys. Ayan, dito sa ating rhododendron. Natumba kasi siya. So, natanggalan nga siya ng isang leaves. So, dyan ko lang, ilalagay ko lang sa ilalim niya yung isang leaves para mapropagate. Medyo kulubot na nga to guys, kasi uhaw siya. Kasi kahapon, nagdilig ako, pero yung iba nga, hindi ko sila nabuhusan kasi kulang na yung water. Ayan. So, kapag nagdidilig kasi tayo guys, ang isang drum kulang pa sa kanila. Kaya naman, yung iba talaga ay hindi ko madiligan. So, ito, ilagay ko lang dito sa sako guys. Ayan. Tingnan muna natin kung tama na ba siya.
Yung potting mix natin guys ay fresh na rice hull yan. Tapos yung use ko na potting mix, ayan, yung mga ganitong mga pinagripatan natin, hinahaluan ko lang yan ng fresh na rice hull. Tapos yun na yung ginagamit natin guys. So tama na yan guys. So tamang-tama lang. Yan, tapos lalagyan na natin ng soil mix or potting mix natin. Yan, use na yan guys. Kaso lang, naglagay lang tayo ng fresh na rice hull. So, yan lang po yung ginagawa ko sa aking mga soil mix. So, hindi sila nasasayang. And yung mga nag-aalala naman guys, baka may mealybugs, ganyan. Sa mga pinagre-repat ko naman po na succulents, wala naman akong sa kanila na may mealybugs sila. So, kung mayroon naman, yung potting mix na yun guys, wag na natin gagamitin. Yan. So, ito naman ang mga nire-recycle ko ay naman sila. Wala naman silang mealybugs. So, naglalagay din kasi tayo dito ng furadan. Hindi sila guys napupuntahan ng langgam. And nagsasaboy talaga ako ng furadan. So, minsan nga lang guys, hindi ko ma-maintain yung pagsasaboy ng furadan. Pero, ngayon po, naglalagay ako ng furadan kasi sobrang init. Naglalabasan talaga yung mga langgam. Yan, medyo iangat lang natin ng konti guys. At saka i-ganon natin. Oh. Yan, saka tayo mag-add ng soil or ng potting mix. Ganyan lang guys yung pagripat ko sa ating mga succulents. Yan. So, kung stable na siya sa inyo, huwag nyo lang sirain pa yung nila. Roots. Yan. Pwede nyo nang kunin ng buo yun. And iripat nyo. Hindi naman siya guys basa. Importante lang guys kapag nagre-ripat tayo, lalo na sa mga beginners, ay huwag basa yung potting mix. Ako minsan, nagre-ripat naman ako guys, yung moist yung potting mix nila. Pero, dapat yung gamit natin na idadagdag na potting mix tuyo siya, hindi basa. Ayan. Balik natin yung toppings. Ganyan lang guys yung ginagawa ko. Kasi ang mahal talaga ng shipping ng Pamistone kapag bumili sa Shopee. Grabe guys, ang mahal. Kaya yung ginagawa ko na ngayon, tinatanggal ko na talaga yung mga nila, toppings. Tapos ibabalik ko na lang. Para kahit paano, may toppings pa rin sila. Ayan. Ayan. So guys, si apple chump. So tanggalin natin to. Lagay natin dito. Si apple chump. Ayan. Oh, yan na siya guys. Diba? Nasa malaking pot na siya. So, dati itong pot ni Echeveria Prills na niripat ko dun sa white pot. Ayan o. Hindi ko na natanggal yung ID niya. Ayan. So, dito ko muna siya sa gilid. Ayan. Ito yung pot ni Baron Bold na sunburn. Sunburn siya guys. So, dito na lang siguro guys. Yan, tapos tanggalin din natin yung toppings niya. Kailangan na talaga nila ng ripat. Si to guys, si German Champagne. Ayan siya. Ganda niya no. Maliit pa to dati nung nabili ko kay Sir Mark. Bali, set siya, 3 pieces. Tapos, tama lang yung nila, size nila. And, ayan na. Ayan guys, ayan, nakuha natin siya ng buo. Ibig sabihin, marami yung roots niya. Ayan buo siya talaga siya guys, nakuha. Healthy yung roots niya. Ayan. Na siya? Hanggang dito na talaga sa ilalim guys. So, kailangan na talaga niyang iripat. Meron siya ditong butas, Ayan. So, dito natin siya sa white pot. Uy, grabe, nasakto, Buwasan ko lang, guys, ng sa ilalim. Ayan. Kasi sakto talaga siya. Ayan. So, hindi ko na gagalawin yung dating yung guys.
soil mix. So, hayaan na natin yun. Magdagdag na lang tayo. Para mas lumaki pa siya. Mas mabilis to guys lumaki talaga kapag niriripat natin yung mga succulents natin. Yan. Kasi ito dati, nasa ano ata to nakatanim eh. Ay, di ko alam kung ito na ba talaga yung pot na pinagtamnan ko sa kanya. Di ko na sure. Pero parang yan siguro yun. Hindi ko pa to nariripat simula nung maitanim ko dati. Ayan. Ngayon naripat na siya. So, kailangan talaga guys natin maglipat ng ating mga succulents kapag matagal na silang nakatanim sa atin. Ayan. Malaki na rin siya. So, dito ko muna siya. Grabe guys, ang init. Ay, hindi ko pala siya guys lalagyan ng toppings. Lagyan natin ng toppings. Kasi sayang naman yung ano, pumice stone. Yan nga guys, so yung banana ko na ano, string o banana. Yun na lang. Dati, ang dami-dami ko ng ganyan na napropagate. So, dahil napabayaan ko siya dun sa initan, tas hindi ko siya nadidiligan. Ayan na oh. Yan na lang yung natira, yung iba ay patay na. Nakita ko mga tuyo na. Ayan. So, ginawa ko ngayon, baka maubos na siya guys. At mawala na siya sa garden natin. Ang ginawa ko, nilagay ko muna siya dito. Tapos diniligan ko na. So, ayaan ko muna siya dyan. Ayan na siya guys. So, ayan. Tapos, itong ating ano guys, ang Hobbit ears. Ayan. Iriripat ko to dito sa ano, malaking blue ano natin. Dito. Yan, riripat ko siya. Tanggalin ko lang din yung toppings. Yan, para pwede pa nating magamit yung pot. So, pagsasamahin ko sila sa iisang pot. Ayan o, ito o. Use na natin to na pot na to. Ayan, so magdagdag lang tayo ng ano, soil mix. Ayan. So, kukunin natin to ng buo. So, alam ko guys, hindi pa to maraming roots. Kasi bago pa lang to sa atin. Siguro wala pa tong 2 months. Ayan o. Nakuha ko nga siya ng buo. Siguro may 2 months na rin. Pero, ewan ko, hindi ko na kasi matandaan. Ayan siya guys. So, nung nabili natin siya ay 2/23/2024. So, February 23. So, February pa pala natin to nabili. Buti na lang naglagay ako ng ano guys, ng label. Ayan. Ito din. Ito walang ano eh. Alam ko mas una ko tong nabili. So, ano natin siya. Pagsasamahin lang natin siya sa isang pot. So, ito guys, so buong buo to oh. Tingnan nyo, hanggang dito sa ilalim yung ano niya, roots. Yan, healthy siya guys, oh. Mga white yung nandito, oh. Maliliit na white. Hindi ko na yan gagalawin, guys. Ayan. So, mag-ano lang tayo. Siguro ito, bawasan natin. Ayan. Para mas lumaki sila, guys. So, ano ko lang dito, guys, kay Hobbit ears. Ayaw niya ng palagi siyang dinidilig. Pansin ko sa kanya. So, kaya pinapatuyuan ko talaga to siya. Kasi kapag lagi siyang dinidilig guys, nagkakaroon siya ng fungus. Tapos yung, ano niya, yung dito niya banda, mabilis mabulok. Ewan ko sa inyo guys kung mabait sa inyo si Hobbit ears. Pero sa akin, kapag lagi siyang nababasa, mabilis mabulok yung stem niya. Ayan. Kasi meron na ako na ganito before guys. Ganun yung nangyari. So, kailangan talaga kapag na dilig natin siya or pinulsok natin siya, kailangan hayaan natin yan guys na matuyo yung soil niya bago tayo ulit magbigay ng panibagong water sa kanya para hindi siya magbulok yung stem. Kasi pansin ko dito sa akin, mabilis mabulok yung stem niya. Yan, pero matibay ito guys sa arawan. Ayan, gustong gusto niya yung arawan kasi
kapag ganun, na-stress yung leaves niya. Yan, pumupula yung mga ganyan niya. Grabing init guys, grabe. Maglagay tayo ng toppings. Ayan. So mamaya, lalagyan ko sila ng furadan sa top guys. Meron tayong furadan dito. Ayan. So, ayan yung furadan guys. So, ayan. Nalagay tayo. Kasi para pa ganyan guys, hindi sila napuntahan ng anay, ganyan, ng ants. Pansin ko lang guys ganun. Ganun sila. So ito, lalagyan ko din to ng topping siguro guys. Ayan, makalat dito guys sa pinagre-ripatan ko kasi kanina nagripat din ako nung natin. Inayos ko pala yung suyon kasi yung suyon ko guys ay na sunburn yung pinaka stem niya. Ayan na siya ngayon. Ayan, inayos ko siya. Madungis nga oh. Ayan yung mga babies niyan guys. So pinaikot ko lang sa kanya. So lagyan ko lang to guys ng toppings. To meron pa tayo ditong pumice stone. Tapos yung pot na nagamit natin ay pwede natin magamit sa iba nating succulents, 'di ba? So hindi na ako bibili ng pots or kapag magpupropagate tayo, meron na tayong magagamit na pots kasi guys, alam nyo, yung pots ko talaga dito, kahit ngayon yung mga dati kong pots na nakastock lang, gamit na talaga sila lahat guys, kasi marami akong napropagate na aloes. Ayan. So, ilipat ko lang sila dun banda guys sa harapan para medyo maayos-ayos naman yung back. So, ayan na guys, yung mga naripat natin. Ayan, ito hindi naman natin ito niripat. Nag-add lang ako ng soil mix kasi natumba nga siya. So, nabawasan yung niya, soil mix sa taas. So, ayan, nagdagdag tayo ng soil mix. Tapos, binalik natin yung toppings niya. Kasi may toppings din yan guys, na tapon. Ayan, so, ito na yung ating German champagne na dating nasa hanging planter, yung white pot natin na maliit. So, ayan. Ngayon, nandyan na siya. Ayan. Tapos, ito naman yung ating habit ears na 2 pot na maliit. So, pinagsama ko na sila, guys. And, ito naman yung ating apple champagne. Ayan. So, lalaki pa yan, guys. Mas lalaki pa yan. So, yan. After nating maripat, ibabalik ko pa rin yan, guys, dun sa area na napaglalagyan sa kanila kung saan ko sila kinuha. Para ganun pa rin yung sunlight na matatanggap nila. Full sun sila, guys, doon. So, nainit morning hanggang PM. And, ayan. Sa watering naman nito guys ay after 3 to 5 days pwede na tayo magbigay sa kanila ng water. Kasi ngayon guys ay napakainit, hindi pwedeng paabutin ng 1 week, talagang grabe na sila guys. Matutuyuan na talaga yan ng leaves sa sobrang init ngayon kung papaabutin natin ng 1 week. So tama-tama lang yung pagbigay muna ng water kasi malaki na yung pot na napaglalagyan nila compare doon sa pot na nataniman nila kanina. Ayan. So, ayan sila guys. Ayan. So, nilagyan natin sila ng furadan para hindi sila puntahan ng ants or kaya anay, ganyan. So, kapag natunaw naman yan guys na furadan, ma-absorb yan nila. And then, kapag man yung kumagat dyan sa kanila guys, pwedeng mamatay yung kakagat sa kanila. Ayan. Kasi din yan guys lason din yan sa mga insekto na pwedeng kumagat sa kanila kapag na-absorb na nila yung furadan na nakalagay natin sa top. Yan, kapag nabasa na yan, tas nakasama na sa water. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!